is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that he gave his life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, preaching for the world to see. He's the great I am, he is Lord of lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends
tingalahan atong makita kung magpabilin ta. Natukod sa pulong, natutok sa mission, hangtod nga siya mo balik. Hoy po ng trumpeta, ang langit mulanong, aniya na ang hari. Kahong kahalangdon, kung sa himaya, adlaw nga puno kalipay. Natukod sa pulong, natutok sa mission, hangtod nga siya mo balik. Hoy po ng trumpeta, ang langit mulanong, aniya na ang hari. Gahom kahalangdon, kung sa himaya, adlaw nga puno Ang buntag, sir. Kita ka man ba? Pag wa siguro kasud ang uban data ra magud ang taon na ilaoy. Ambot. Sister Mateo po kay murag di na kasud ayo. Ambot. Hapon ba kay abinakog na ana si pastor. Abinako og ning balik na siya. Wa pa man di ay. Dugay pa to sila. Lagi kay July pa baya tong kuan di ba? Katong sa Jakarta. May oras ron ha. Last bonus. 3:21. Salamat Okay. sa ta, sir. Sige. Daghang salamat Ginoo. Dalaygon ka Ginoo kung Diyos nga among ginasimba sa tanang panahon. Balaan o puno sa kaluoy. Puno sa paghigugma ka namo bisan sa among pagkalili ano yan. Ginoo, salamat sa kinabuhi nga miana usab kami nakahimo na usab sa pagbuhat or sa pagdatok nga hinaot pa unta ihatag mo ang kalampusan ni ining mao nga worship namo Ginoo kong Dios unta makasulod na ang daghan o kami Ginoo makahimo na usab nga malipayon sa pag-awit or sa pagdawat sa mga panalangin nga angay namong dawaton ni ining adlaw. Salamat Ginoo nga ikaw usab magahatag kanamo og maayo nga internet connection or sa tanan namo mga gadgets Lord God nga mo duyog sa among pagsimba diha kanimo nga kami Ginoo dili intawan magputol-putol or dili kami mga wala. Salamat ni ining tanan amahan panalangin usab unta panalanginan mo si Sir GC Lord nga dumala usab ni ining nga among kalihukan sa pagsimba kanimo matag adlawon. Salamat amahan sa mga participants nga among pagasangpiton or
invite sa pagbuhat usab diha kanimo. Yan, hinaot pa unta, Lord. Mapuno kami sa grasya kapag maunungon o kanang matinumanon lamang diha sa pagsunod o sa pagsimba kanimo. Sa tanang panahon kami nagapasalamat kanimo sa ngalan lamang ni Kristo Jesus nga among magluluwas. Amen. Amen. So, kita naman ani, oras po ay 3:24 na. 3:24. Oo. Upod oy kay nakamata ko alas 3. Unya kay nakabalik man ko dayon oy. Unsa kabalik katuog oy. 3:08 naman yata tong mura ko nakurak ba nga ala. Dali. Mga Sister Jen. Siya tumpan po sa intercessory. Sir Ajen. Good morning, Day. Naa kay lista sa intercessory, Day? Wala ra ba? Kay katong nag-intercessory ko kay itong last time kay kan lang nang memorize lang, generalize, memorize, generalize. Pero ikuan lang, Day, kanang akong ihatag nimo ning atong mga kuan di request. Na kay ballpen, Koy mag dali lang. sige. Ihatag lang ako ning mga names. Kining family Job concern. seeker? Ha? Yung job seekers na to. Oo, kana unya kining family concern pod nga. Kato bitong kuan ni Daisy nga na additional sa mga health issues. Atong health issues na Wala. adin nimo tanan. Si Merlita nya Wala ko. kini si guest Arnan kay tuwa siya sa tagum karon in town kay nag-chemo kuan ang iyang bones. Ambot nga nung maapil man ang bones sa breast raman iya ha. Tapos Para man sa akong on nga gi-injectionan ang bones kay para ma-strong kay weak na siyang mga immune system. Kanang maapektahan gyud ay na siya sa kuan no ug na kay chemo maapektahan pud siya mo nang kuan ala kalo oy pud no so mani si ikaw Gerson si Bonjong Tata Bondia Merlita San Francisco o Merlita Manaban tapos kining Tata Bondia. Tata Bondia kini si Renio Limitaris Jumar og Gisrel nga wala Family nga limitary. pamilya ni Helen niya si Moses Pahartin sa pay uban nga mga pamilya sa kuan nga iampo Wala pa din sila na i-appeal og ampo day ang kining atong connection ha. Indot naman. Pray lang yapon. Pray lang gyapon kay ang daghan man gud di makasulod kay pareha ni Helen ay nagpataod in town siya og wifi pero hangtod karon wa pa pud mataod. Anya gadita ra Wala siya. pong voice of youth arise. Oo, kanang coming nato no.
Voice of Youth. Mga Ambot kay batan-on, pakapatanaw mo sa channel na naman mga taga CPM, CPM, kanang isa bangs, pa. ayaw kalimti Mm. atong mga batan-on bi. Mga batan-on nga ato gyud na silang kanunay dapat gyud na nato sila kanunay nga i-appeal sa atong mga pag-ampo. Mga batan-on nga kanang family of Ethiopians an anak labaw sa tanan kay na kita kuan pa slide pa man gani taon saan na lang ni atong mga batan-on luoy. So mani dili nato na Sila ba yan na mga akong haligi? Puhon. ato nang sumusunod. So mao na nga gikinahanglan nga mag-guided kanunay sa Holy Spirit. Care group, Care group, mga leaders, si Sir GC, Male conference, Pastor Kapapa suon sa papin sa padiha. Gikan sa kuan, gikan sa local ngadto sa General Conference throughout the world. Sa naman atong health, kitang tanan. Oh, Yan na. gyud. Ako karon Ang kay kuan kalit lang nga murag bugat man akong lawas paminaw. Tungod tingali kay naguba lagi ni akong aircon di naman siya muon niya. Kining ventilador di man ko moangay gyud ani oy. Pero wa man tay choice. Wa pa po ingon akong anak nga mapagkuha na lang og bag-o kay wa na man gud pud ning akong aircon in town oy. 2014 pa. Wala tingnan na hinlo. Wala tingnan na pahinluin nimo ang among aircon kay pahinluan man na every 6 months. Kay para kusuan mo hangin. Oo, angay pud mo siya. Restaurant na. Sige. Siguro ta. Okay. Kanusta man matapos ang kasakitan ta, ang mga suliran masulbad pa ka. Kini maoy sulod ning kasing-kasing may kahingawa, nagapamasin nga may sulbad raon niya. Bisan dalhon kita sa kapalaran, kasakit paghihapon ang makaplagan. Apa na doon na pa'y ngalan nga angay tang saligan, may katakos nga mutubag ni ining tanan. Wala ug walay lain pa makatubag sa daghan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang upayo ng kasakit ning lugha. Ang kinabuhi usahay di masaktan, kanunay tang gibugtaw ang kadaugan. Apa na Diyos maoy nasayon sa atong panulgan, ug sa kinabuhi dayon
hatagan. Wala uban ay lain pa makatubag sa dagan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang umpayo ng kasakit ning dugan. Wala uban ay lain pa makatubag sa dagan kong mga pangutana. Ang Diyos may katarungan, iyang umpayo ng kasakit ning dugan. Ang Diyos may katarungan, iyang umpayo ng kasakit. Iyang umpayo ng kasakit ning dugan. Iyang umpayo ng kasakit ning dugan. Do you ever have those mornings? Even before you can open your eyes, the flood of to-do items starts downloading into your mental inbox. I will meditate on your wonderful works. And the worries of yesterday overflow into today. I will meditate on your precepts and consider your ways. Even on those days, especially on those days, we remember God's word inviting us away from anxious thought, inviting us by prayer and petition to present our requests to Him. I will meditate on all your mighty deeds. When we come into His presence through the study of His word, when we live by His word, fully confident in His leading through prophecy, when we consecrate ourselves to God in the morning, making this our first work. Take me, O Lord, as wholly thine. That's when we'll find our strength in Him and find our days and lives shaped by the leading of His Spirit. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Let's take a moment together to consider the importance of daily communion with God. Ako na, sir. Imo na Sister Ajen. Hindi ako sa di ay. Sorry. Okay. Kaya ang po. Manghimutag intercessory prayer. Let's bow our heads. Most loving and gracious, kind Heavenly Father, we praise you, Lord, for this wonderful dawn. We gather here to worship your name. Thank you for all the blessings you've given us every day. Thank you for all the efforts of Sir Jesse na makahimo kami sa pagpamati yun every day aning among tatanil. O hinaunta, Lord, nga tagaan mo kami sa maayon na connection. Ani nga time nga makapaminaw kami sa mga nindot, mga previous, mga recorded
Bisan dugay na pero it enlightens our hearts and minds, our souls sa pagpamati. Akong dalon sa pagampo ang among mga atong mga kaigsuonan nga may health issues. Si Guest Hernan na nain taon sa iyang gibati. Lord, kaluoy natunta ikaw magapagadagaya sa hulaan nga lana sa iyang mga lawas, Lord, ang siya mamaana sa dugay na niyang ginaantos ng balatian. Si Brother, especially kang Brother Gerson Monteverdi, siya gyud kanunay nagaantos sa iyang mga sakit nga magaantos na even though siya lang alone nga mag-adto sa hospital, paningkamutan gid niya nga makay mo siya na adlaw nga kuan ang lawas. Si Bonjong, si Tata Bondea na nagsakit gyapon sa sama nako. Yan nga issue na tunta Lord, positive mind lang mi, mind over matter, ang among ginahimo na ana ajud ikaw tabang ka namo. Kay kabalo ko kami nga ikaw isa ka Dios at sa gugma Dios, ikaw naghatag ani nga balatian. Ikaw po ang magkuha ninyo Lord, positive mind kami ani nga mga sakit. Si Sister Manaban, si inyo pamilya ni Helen Elementaris nga nagyapon sa mga dili maayo nga pagpamati, panalangin ni sila, kauban ni Moises sa Partin, kauban namo sa dili sa Ahad o ang uban nga akong bayaw nga nasa Iligan Lord, naghangyo gid siya nga magpaampo. Si Rosalino Tapian kay taas kayang diabetic person niya halos na halap na dito totally halap siya. Pero ang gi-encourage na gyapon sila ko na magpa-opera, dili ka opera kay taas kayo ang yang diabetic. O ang akong igsuon nga to sa Cebu, panalangin sa Lord sa iyang pagpauli. Ang voice of Dios arise, nga kadagabiin amo paminahon taga CMM, hindot kaayo bisan taga wala pa may nagsugod sa among voice of Dios sa SPUC. Ang mga batanon nga incoming nga mga batanon, young people, nga unta sila man yun ang haligi, puhon, puli ka namo sila. Not unta Lord, i-guide mo sila nga strong ilang foundation hangtod makakaton sila nga maayo lig-on sa simbahan. Ang mga care group magadala sa mensahe, ang general conference especially gikan sa general conference down to local and to us especially members na yan kami Lord labi na hapit na yun ka mabalik tinanglan gid tapos kami anong ginawaan ni gitagana alang sa ang among kauban sa mga ahad members na unta ma-inspire sila pag join namo na Lord sila makakaton food kay gilingaw na mi sa ila even though we are already 17 ingaw gyapon mi sa ila na makauban sila sa amo. Mga job seekers, ang mga anak ni Letty, si Ken o Darby, si Beethoven Flores, si Ken Bon, nga akong anak, same silang name, na makakita na silang trabaho. Ilang qualification na fit sa ilang gi-applyan. Na Lord, ikaw magapanalangin ka namo sa among pamilya, especially dahil kami may panglawas Lord, si Sister Letty sa iyang gibati na naluyas siya sa siguro whatever nga unsay na ito yung outcome sa iyang pagkaluya natin sa panalangin kanya Lord. Panalangin ni kaming tanan, nga ni ading nisulutan sa tunnel, natin ta ikaw magapalig-on sa mong pagtuo, dugang pa mong pagtuo hangtod sa iyong pagbalik Lord, di kami wala sa imong sabakan. Pangayon ang kaming tanan, special. Sa ngalan ni Jesus, among personal manluluwas. Amen. Amen.
Masun ko ang dalan nga malisod, ibuhis ko ang nakaluya kung kusog, ug sa ulahi unya ako makabaro, ug mo angkon sa pagtuong dili mataro, pagkatambisa una kong pagtuo, ug nangandoy nga makita ko ang Ginoo. Antuson ang tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niining ka lang, makablagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Walay sama ang ibati, hindughan ko mag-alagad o nag-aula sa pagbalik mo, ug wala ko na isabayan ang kasakit, kay kanunay ko nga si Jesus ang gisampit. Naangkon ko na ang mga saan niya, ug ning kinabuhi siya ani-ana. Antuson ang tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niining ka lang, makamlagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Ang tanan, bisan sa kinabuhi ug tiyan, kaya tumong niining ka lang, makamlagan ang iyang kahayag, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos, ug ihalad ko ang tanang katagos, ug nangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos. Sa pangandoy nga makita ko ang imahen sa Diyos.
Maayong buntag. Maayong buntag Morning. mga Ethiopians. Ani anas usab kita sa atong morning devotional. April 29. Naguluhan kini ang ang iyang pag-antos. So, atong basahon dinhi ang atong balasahon nga nagagikan kang Marcos 8 versikulo 31. Kining atong devotional nagtitle og ang iyang pag-antos. So diri sa libro ni Marcos versikulo 31 nag-ingon diri og unya iyang gisugdan ang pagsugilon kanila nga ang anak sa tao kinahanglan magaantos sa daghang mga butang ug nga igasalikway siya sa mga ansyano ug sa mga saserdote nga punuan ug sa mga eskriba ug nga pagapatyon siya ug nga tapos sa 3 ka adlaw mabanhaw siya. Ang pivot usa ka tukod o usa ka pin diin ang usa ka butang matuyok. Apan ang pulong mahimo usab nga nagtumong sa usa ka tawo, usa ka butang o usa ka butang adunay dako o sentral nga papel, lihok o epekto. Busa kita naghisgot mahitungod sa mahinungdanon nga higayon, mga panghitabo, mga pulong ug mga desisyon nga nag-usab sa dagan sa atong kinabuhi. Ang teksto sa devotional karon nagrepresentar sa usa ka mahinungdanong pagpadayag sa ebanghelyo ni Marcos ug sa kasaysayan sa pagtubos. Ang unang katunga niini nga ebanghelyo nagpasiugda sa otoridad ni Hesus. Ang tanan nagpangutana, kinsa kini? Ug ang tin-aw nga tubag sa kahayag sa iyang gamhanan nga mga buhat, mao nga si Hesus, mao ang masaligan nga anak sa Dios. Kinsa adunay gahom ibabaw sa tanan, lakit ang kinaiyahan or mga demonyo, sakit o kamatayon. Gikan sa Marcos 1 versikulo 1 hangtod sa 8 ngadto sa 30. Ang tanan nahingangha kang Hesus tungod kay siya mao ang gipaabot nga Kristo kinsa mianhi uban ang gahom ug kusog. Apan unya moabot ang mahinungdanong bersikulo nga nag-usab sa tanan. Sa unang higayon gipadayag ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an ang panagna sa iyang mga pag-antos. Kinahanglan siya mag-antos sa daghang mga butang, lakip ang pagsalikway og kamatayon, og siya mabanhaw pag-usab human sa 3 ka adlaw. Kini ang una sa 3 ka mga panagna sa iyang kamatayon, nga atong gitawag nga mga panagna sa pag-antos. Makita kini sa Marcos 8:31, 9 versikulo 31 usab. 10 o versikulo 33. Kini ang katuyuan nga siya mianhi o kini gipadayag sa kalibutan aron makita sa tin-aw sa unang higayon. Kini ang makapakurat
nga balita, ang kamatuoran nga labaw pasak lohikal nga pagsabot. Si Jesus mianhi aron mamatay, dili lamang sa pagpakita og gugmas o gahom, apan sa pag-antos hangtod sa kamatayon. Siya mianhi aron mahimo nga atong manluluwas ug ang iyang kamatayon alang kanato mahimo nga mahinungdanon panghitabo nga nagbag-o usab sa dalan sa atong mga kinabuhi. Siya nag-antos nga alagad nga gitagna sa Isaiah 53. Palihog ibutang ang imong ngalan sa blangko nga mga luna. Sa pagkamatuod gipas-an niya ang kasakit ni Jesus og kini blangko ni siya no. Sa pagkamatuod gipas-an niya ang kasakit ni Blank og gipas-an niya ang pag-antos ni Blank. Apan siya ginasamaran tungod sa mga kalapasan ni Blank. Siya napangos tungod sa mga kasalanan ni Blank. Ang silot nga nagdala sa pakigdait kang Blank ibabaw niya og tungod sa iyang mga labod si Blank na ayo. So mao ni dinhi ang mga dunay mga blangko nga kita angay maoy motubag na ani no. So kung ako'y motubag, ako ni siyang basahon sa pagkamatuod, gipas-an niya ang kasakit nato o gipas-an niya ang pag-antos sa tanan nga mga aniapa sa kalibutan. Apan siya ginasamaran tungod sa kalapasan ni natong tanan. Siya napangos tungod sa mga kasalanan ni nato gihapon. Ang silot nga nagdala sa pakigdait kang Hesus ibabaw niya ug tungod sa iyang mga labod siya o kita na ayo. Isaiah 53, 4 o 5. Oo, gihigugma ka pag-ayo. Kinsa ang nahigugma ka nato? Ang nahigugma ka nato mao si Hesus Kristo nga nag-antos didto ibabaw sa krus. Nag-antos sa pagpas-an sa atong mga sala. Kining atong mga sakit tungod ni sa atong mga sala. Kining atong mga gibati. Linugdangan ni sa mga linugdangan ni sa buhat sa kaaway sa Dios. Og nga kita maoy nag-antos niini. Og karon nagdangup ta kanunay sa atong Dios nga makagagahom sa nga tanan. Nga siya mo'y atong gilauman nga maoy maghatag nato pagpasig-uli physical man o spiritual nga relasyon nato ngadto sa atong manluluwas. Siya lamang ang atong siya lamang gayud ang atong paglaom. Siya ang atong gisaligan nga makahaw-as sa tanan natong mga kasakitan samtang ni apata sa kalibutan. O by that, kung moabot na ang Ginoo, ang himaya sa Dios, magsulob nato og ang atong gihandom nga mao ang langitnon nga puloy-anan. Ato gyud ni siya nga ang kunon tungod kay tawgon ta sa Ginoo. Basta magapabilin nga buhi ang Dios sulod sa atong kasing-kasing ug sa atong alimpatakan. Matag karon ug unya ato siyang pagadaygon. Mao kini ang atong devotional karon nga kabuntagon. Hinaot pa unta nga aduna na usab kini lain nga pagpadasig, paglaom o pagsalig nga atong mabatnan
kang Hesukristo nga namatay ug nabanhaw sa ikatulo nga adlaw aron matagaan ta sa kaluwasan, grasya sa kaluwasan. Amen. Amen. Salamat sa Dios kini siliti nag-ingon nga maayong buntag o padayon ta sa atong pagpangalagad nga langit nun. So, atong basahon dinhi ang atong basahon nga nagagitan kang Mark. Sir Jess, Ako panggil. Play. Di man mag-play. Ano eh. Ubaga na sa away. Thank you. ani anatay pito ka. Good morning, kanatong purot. Good morning, Good morning. Morning, Pastor. Okay, Morning. Mother Mateo, ikaw akong hangyon sa pagampo sa pagsugod og si Sister Liti kung okay ra sa imo ha, closing prayer karon nga buntag. Praise the Lord mga igsunan. Mayong buntag pag-usab kanatong tanan purot ingon si Brother Bernie, mayong gabi og mayong hapon sa mga naa sa mga dapit diin tungod kay di ta parehas og mga oras. Ang importante nagkaiusa ta din ining sayo nga takna sa kabuntagon alang nining ato intensified online stewardship education. Salamat prayer karon nga buntag. Praise the Lord mga igsunan. Mayong buntag pag-usab kanatong tanan purot ingon si Brother Bernie, mayong gabi og mayong hapon sa mga naa sa mga dapit diin tungod kay di ta parehas og mga oras. Ang importante nagkaiusa ta din ining sayo nga takna sa kabuntagon alang nining ato intensified online stewardship education. Salamat kayo Kuya Boy sa Jesus Wins nga tinapay sa kabuntagon o adult morning commentary. Salamat Padre Lulong Dumayo sa intercessory prayer, pagdumala sa intercessory prayer. Sa mga nagkukabildo kay nabuntag, praise the Lord. Sa pagkakaroon, alas 3:55 na ang mga participant karon mga igsunan. Ang atong opening song maoray gihapon apan pagkahuman niya na iidto sa mga speaker. Nabaw-an ako nga mo introduce tungod kay ang nagpaila-ila na ko nga mo introduce gasulti nga bodyguard kuno ni siya. Nga ano na bodyguard with picture pa to sa messenger iko nga sulayan tani wala nga palain ko dili nga atong retired PNP officer sa Pulumulok Central atong church head elder Father Wilson Labiao. Alright, mga igsunan, doon ako ipakita ninyo karon nga buntag sa dili pa doon ako ipahibalo alang sa tanan nga mga karon pa lang na attend sa atong kalihukan labi na sa mga gipadala sa iglesia ingon nga mga representante sa iglesia alang niining intensified nga edukasyon sa stewardship. Welcome
Pebrero 19 na ta, 2026. Adlaw karon nga Huwebes, ika-50 kabuntag karon tuiga. Apan sa libos ni 5 kabuntag na sa atong pakigkauban din ni. Kung nahinumdum mo sa season 3 extended ni karon. Season 3 extended. Last year sa season 2 nga extended from January to March atong gihiwa ka marathon nga spiritual revival o spiritual journey atong gihulagway ang gitawag og kanang prophetic perfect ang pagkuha sa Ginoo sa mga gisaaran niyang mga katawhan gikan sa kamot ni Paraon hangtod sa pagsulod gyud nila sa kanaan ug paglumpag sa Jericho didto ra kutob ningabot pa ta sa kang akan. That was last year. Karon ini extended nga season 3 after sa 100 days, nga last 100 days nga mga magsusulti sa gitawag nato nga cheerful giving a lifestyle. Gihimo ni natong intensified online stewardship education. Ang katuyuan nato mao nga himuon nato sulod lamang sa 3 ka bulan ang nahitabo na itong miaging 4 ka tuig. So ika-11 ka buntag karon sugod kung i-appeal na to ang preliminary. Nganong i-appeal ang preliminary? Tungod kay bakit ang bunga, mga iglesia, bunga sa atong mga kalihukan sulod sa 4 ka tuig. Ang mga iglesia. Ang utong gayud mo, nga ang matag iglesia, mag-practice regular, maka-practice na regular and systematic giving. As a church, mo na doon na tayo programa nga sa inyong naandan nga nadunggan, COP Friendly Church. Nga atong improve siya regular and systematic giving friendly church makaigsunan. Okay, so ika-4 karon kabuntag gikan ta officially nagsugod. Atong presidente nagistorya nato, atong mga director sa union, mga presidente sa missions and conference kagahapon. So ni ata karon pagsugod sa ato ang unang mensahe human sa gitawag introduction. Introduction pa lang ganito, dako na kayo og impact alang sa tanan. Apadun ako gamay nga ipahinumdum. Kung karon pa lang mo nakatambong o nakasugod mo sa pagtambong gikan atong opening. Sumala sa amo nga nakita sa pagsugod pa lang 7 ka buntag nga maanad ka og mata straight mutultol na imong lawas ana usa ka semana nga imo ning gisunod mo na nga makamata ka na bisa kay alarm magaigsunan. So pila na katuig wala ko gagamit og alarm. Muna isip ko panagsa kaigsunan pero maka sugod gyud gihapon ta. So kay naanad naman ang atong lawas niini mga bahina. Okay, so mo ni atong tips sa mga bag-o pa sa mga naa sa Facebook kay pitin namang daghanan niyo dinha. Galantaw ko sa views magaigsunan dinhi. Mausab kini ang ato nga buhaton. So karon ang takna alas insakto alas 4. Okay? So mo ni ato intensified online stewardship education kadtong dili makapindot dayon sa link mo ni ato nga makita din na atong ID o passcode. Preliminary niini nagsugod February 9 to 15, intensified 16 ni ana ta karon sa Pizza 19. Manginaot kami nga ang atong mga circular nakaabot sa tanan nga mga dalunggan sa atong mga kaigsuonan o ang mga stewardship leaders sa local church nakatambong karon dilibot pasabot ka sila ray pwedeng makatambong. Kini usa ka pagpili gihagit at gihatsalin ato panawagan ang mga opisyalis usab sa atong iglesia. Apan kini bukas sa tanan. Muna nga ang pagpalupad niini either soft copy or hard copy initiative sa mga naa ninyo sa ubos dala usab ni sa tanang GC. Dinito gisulayan kay kining atong programa puro ni siya mga kanang gigamit na og teknolohiya, mga dinhira gyud ta sa nga online na to gipalupad tanan mga isunan sa
atong social media, sa atong GC, ug mao ni ang ato nga nakita karon ug nasaksihan karon ug nalambigitan karon. So ni ano tay gi-create nga Facebook account since February 1. Dinhi na pud nato ma-review ang ato nga mga gusto nga madunggan. Sa pagkakaroon mga isunan, 1 month after maka-live na siguro ni. Apan sa pagkaroon temporarily gigamit mo ning atong an hour at doon by Stewardship Ministries. Palihog ko og like og share ninyo og follow mga isunan para madungagan ang ato nga mga mga followers ani nga ato gyud official nga account. Kamong mga naa sa GC nato sa Dome Reflection 1, palihog gisulayan niyo og temporarily since February 5 ang akong account mo gigamit mo nagbutang nato sa circular temporary na mag-isunan mobalhin gyud ta didto sa ato nga gi-create nga account nga tuan na gyud after 3 years nga naka-create ta tag ato account kay wala man ta nag-open ini sa Facebook sulod sa duha ka tuig pero since last year March 1 gisugda na to open sa Facebook karon ato ng kaugalingon pod nga account na gyud ang gigamit atong miagi dili man atong account ang gamit. So ang atong kalabuton nining unang quarter sa 5 ka tuig nato nga pagikauban to learn in a few months nag-ingon ang Espiritu Stagna, but now time is almost finished and what we have been years learning they will have to learn in a few months. They will also have much to unlearn and much to learn again. Importante ni nga mga instruction gikan sa Espiritu Stagna mga isunan og ang atong mission statement, inviting people to trust God as owner and provider and to partner in His final mission through regular and systematic giving. Ipaniguro na mo ninyo nga ni matag nga kung ako sumpay we can form a very important piece bitaw kanang matag usa to importante man nga parte sa lawas pero makita nato kinatubuk-an nga labay niini nga kabahin ta sa atong pagsunod giningigiya sa atong iglesia. So gipahinumduman kita when God speaks he means what he says. When he cautions it becomes those noticed to take heed. Praise the Lord mga isunan. Sa ngalan sa akong mga kauban diri sa Southwestern Philippine Union Conference nga mga stewardship directors dalaygon og among tanan baygon Dios og bayong buntag kanatong tanan sa ato ta mga kauban gawas sa atong union dinha sa Southeastern Philippine Union Conference. Salamat usab sa pagpadasig sa atong mga isunan para namo para nako hantod karon wala tanabahin sa ato dinhi sa ato nga wala tanabay forkit dinhi sa ato nga platform mga isunan. Ang an-hour at doon gilangkuba dili lang sa duha ka union dinhi sa Mindanao kundi sa tanan usab nga makasabot sa atong sinultian gawas bisan pa gawas sa atong nason. Dalaygon kay Ginoo kay sunan og atong timan-an kini nga Espiritu Stagna, one sentence of scripture is of more value than 10,000 of man's ideas or arguments. Mao na nga mibalik kita karon sa kasulatan aron ato nga masiguro nga kita gamdi na Bible focus on the mission. Di na maglangan. Alas 4:07 na sa ako nga orasan. Praise the Lord mga isunan. Ni anakit palikon ako sa usa ka libo 55 kabuntag sa atong pagkikauban dinhi alang sa atong iglesia. Iglesia ha, manghinaot ko ang tanang karon pa nakaabot dinhi makabati nga didto na di ay kalihukan para pagpubuhi sa atong matag simbahan ug wala tay lain nga gitinguha dinhi mga kaisunan. Mao nga kitang tanan makapanday og langit ng batasan gitawag na pagsuot sa kupo sa pagkamatarong ni Kristo aron paabot niini nga mensahe hiniusa sa tibuok naong sa yuta dapit nga wa nasudli mga lugar nga wa pa naabti pinaagi sa gahom sa balaan nga espiritu tungod niini ni ata takig duyog matag kaadlawon sa atong pinulungan sa atong kultura sa atong nasabtan. Daghan ko nagbuhat niini sa ilang mga pinulungan sa ilang kultura sa ilang nasabtan kabahin lang tama kay isunan. Dalang kay Ginoo og welcome ang mga niya sa platform, ang mga naa sa Facebook o sa tanan nga mga bag-o o karaan. Maingon ko ninyo, ingon si Brother Bernie sa Wisdom Mindanao, mayong buntag, kanatong hurot o niya experience. With us. Yes, with us.
Pangko ta. Dalay ko na mga Dios, ana ikaw sa kitasaan sa mga langit, tagiya sa among hinulaman niya kinabuhi, Ginoo ni ining kabuntagon, kami nagkapasalamat. Sa kanunay Ginoo sa imong pagkamaluloyon alang sa mata ko sa kanamo. Salamat Ginoo ni ining platform karon nga ginumbalahan ni Pastor Michael Kapapas. Hinaot pa Ginoo among pangayon ang imong balang espiritu nga magapuno kanamo sa mga espirituhanong butang adlaw-adlaw. Nga salamat Ginoo nga gikan pa sa 2023 hangtod karon sa 1,055 days nga kami kanunay nag-attend o nakaabot na yaning session 3 extended ining online stewardship education. Inaot pa Ginoo nga daghan kami makatunan tungod kay kini kinahanglanon namo sa katapusang adlaw sa among pag-alagad. Ug ginaot pa Ginoo kaming tanan nga niya karon makakatuon nga bisan Ginoo bago pa kaming nagsulod hinaot pa nga makababilin kami sa 7 ka adlaw suno sa pag-estudyo nga kami makapadayon hangtod sa panahon nga imong gitugot. Ug salamat dinon kabuntagon nga makapaminaw kami sa mga nanglabing adlaw, so pati mga adlaw sa among mga pangulo sa nagkandaiyang mga kaumhan sa amo nga mga misyon. Ug karon magapatalinghog kami sa among division nga pangulo nagi sa pag-introduce ni Brad Lapyaw. Ug salamat nini Ginoong higayon sa talagsaon nga mga events sa among kinabuhi, iisip namo Ginoo nga kini usa ka dugang panalangin alang kanamo tungod kay ang ilang kay balong espirituhanon sa lalom nila nga pagtuon, at least Ginoo makakaton kami alang sa kuswagan sa among makalam sa pagdumala sa imong iglesia dinhi sa lokal. Ug salamat Ginoo nini higayon hinaut pa ikaw maguban kanamo sa tanan nga wala namo masambit bisan pa Ginoo sa among makigsuonan nga uban nagpahulay na apan salamat Ginoo ining tanan tungod kay ang imong grasya nagapabilin alang kanamo. Ginoo daghang mga butang nga wala na masambit ikaw na sayo. Pasaylo kami Ginoo sa among daghang mga sala. Kining tanan among ginatugyan diha sa grasya sa imong kaluoy sa pangalan ni Hesus. Amen. 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 Brother Labyaw, lang sa pag-introduce na to, Elder Wilson Labyaw, gikan sa Pulumulog Central, atong Elder. Morning, Pastor. Madunggan mo ko? Good morning. Yes, Madunggan mo, Pastor? loud and clear. Okay, thank you. Good morning, my fellow Ethiopians. It's my privilege to introduce our speaker. Our speaker completed his Bachelor's of Arts in Theology and minor in Public Health from Southeast Asia Union College, Singapore in 1992. Went to complete his Master's in Ministry at Adventist International University of Advanced Studies, AYAS, in 2002. He served at Sarawak Mission for 13 years as district pastor and departmental director for youth, for communication, for Sabbath school, for personal ministries and education for 10 years. Served as chaplain at Penang for 10 years from 2006 to 2015. Completed his professional study in Clinical Pastoral Education, CPA, from College of Pastoral Supervision and Psychotherapy in USA. He was conferred as a board certified clinical chaplain and pastoral counselor, BCC, from College of Pastoral Supervision and Psychotherapy, CPSP, USA, and Asia Pacific Council of Clinical Supervision and Psychotherapy in Malaysia. Formerly worked for Southeast Asia Union Mission in Singapore as Youth Ministries Director, Public Affairs and Religious Liberty Director, Chaplaincy Director and Campus Ministry, and 1 year in Mission for OIM Director from 2016 to 2021. Worked at Malaysia Union Mission or MAOM as Vice President in DRIEL Ministerial Association Secretary, Chaplaincy Director, and Adventist Mission Director from 2022 to 31 December 2024. He is married to Grace Nang Jimby. Daughter, 30 years old, Tora Sherlyn Francis, is a dentist in Malaysia. Son, Sherwin Francis, 27 years old, working as a paralegal in Singapore. Presently, he is our the Stewardship Director or Southern Asia Pacific Division Stewardship Director. Our speaker, no other than Pastor Francis Amer. Let's give the time to our speaker. Pastor, good morning. Good morning, Pastor Amer.
Good morning. Good morning. Praise the Lord. Yes, good morning, Welcome. Welcome. our fellow Ethiopians for the Southwestern Philippine Union Conference. I'm so glad to be with you this morning in this special program organized by the Union. Yes, it is a joy, in fact, to be with you this morning as we reflect on studying on the stewardship, the meaning of stewardship in our lives here. Yes, as we all know it, stewardship is not just simply about managing resources. It is about recognizing that everything we have comes from God itself, that we are called to use it faithfully for God's glory. So this morning, we would like to reflect on this very important lessons from the Lord on Now, this morning we will be focusing on looking into what stewardship is really mean to us. Is that oftentimes we ask these questions on we want to be wealthy, to be a successful person. You have more money. And this is, a natural tendency of we humankind having all these kind of dreams in life here. But this morning, as Ethiopians, I would like to bring to your attention on the importance of the biblical principles on how we could achieve the financial success. That's what we call how to be wealthy. How to be wealthy. Now, a question is asked, the big question is asked about on how we could have these riches in life. A question here, it talks about a question about on how many of us are poor. Yeah, some of us probably not so much. We consider ourselves as poor. Maybe we fall into that category. Second one is how many of us would want to have more money. And of course, everyone would agree on that. How many of us would want to have more money? And the last important question also, if we ask ourselves, if we get certain amount of money, so much million of dollars, what will you do with it? So this is the question. Poor. Second thing, if you have more money, we want to have that, and what we have more money again, what will we do with that money? Now, this morning, I want my attention to you in this very important lessons of what stewardship is all about here. I bring to your attention on what the scripture tells us, a very familiar, a very dear or referral or the teaching from the scripture tells us on what really the stewardship is all about, on how we manage it and how we could have to be wealthy. Say many people are wealthy, but without certain things that they need to understand, to know exactly what it is all about. As a background of this story, it is found in the book of 1 Kings, chapter 17. Yeah, verse 17, chapter 17, verse 7, right to verse 16. It tells us about the story of a widow of Zarephath. It is, in fact, a very powerful narrative story of faith. It is about obedience and also the divine provision during a time of crisis. Yeah, in looking into the context of the story before I go further, it talks about the time when King Ahab of Israel was the king at that time. The situation in Israel at that time was there is severe drought and famine as divine judgment for the widespread idolatry, led by King Ahab.
and also Queen Jezebel during that time. Right? Then the prophet of the Lord intervenes here, Elijah, who had proclaimed the drought itself and was now being sustained by God through this miraculous means. So we have to understand that situation, the context of this. The Zarephath, the Phoenician town in Sidon, yeah, in Sidonian territory, outside of Israel. This is a very significant because God had sent Elijah to a Gentile widow, highlighting his care beyond Israel borders. So this is what the whole context is all about. Now, let's go into that text before we will see what this story brings our attention to. Now, here it is written in the scripture in the book of 1 Kings chapter 17. That starts from verse 9. It says, "Go to Zarephath near Sidon and stay there. I have commanded a widow there to feed you." God is speaking to Elijah. Now, in verse 10 itself, at the city gate, a widow was gathering sticks. "Please bring me a drink of water," a request. Right? Verse 11, as he was going to get it, he called out, "And please bring me some bread too," asking for food. Quickly, in verse 12, "I don't have any bread, and all I have is a handful of flour in a bowl and a bit of olive oil in a jar. I came here to gather some firewood to take back home and prepare what little I have for my son and myself. That will be our last meal, and then we will starve to death." Verse 13, "Don't worry," Elijah said to her, "go on and prepare your meal. But first, make a small loaf from what you have and bring it to me, and then prepare the rest for you and your son." Verse 15, the widow went and did as Elijah had told her, and all of them had enough food for many days. Praise the Lord. Verse 16, the last verse. "The bowl did not run out of flour, nor did the jar run out of oil." Now, here we see that the social status of this widow here, a poor widow here is among the most vulnerable in the context in the society at that moment, without a husband and struggling to provide for her child. The economic condition was she had only had a handful of flour and a little oil left, preparing what she thought would be her last meal before death from starvation. The spiritual status at that moment was that initially she acknowledged Elijah's God, but did not yet fully trust him at that moment. Her faith grew through the miracle that happened that day itself. Now let's look into how to have that hidden wealth God has promised to each one of us, the hidden wealth that we could have. Here, as stewards of the Lord God,
as the theme of our stewardship, always focusing on God first. We must put God first. Referring to this story of the widow of Zarephath, she put God first. Yeah. At the same time, the scripture also draws our attention in the book of Matthew chapter 6 verse 33. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. This is the promise of the Lord God that speaks to us that we should seek God first and all his righteousness, and all these things shall be added unto us. So, putting God first, it is a priority, the very paramount for each one of us to understand, is where God shall provide. Now, another scripture also found in verse 31 to verse 33. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For our heavenly Father knows that you all need all these things. Very clear. Yeah? God will supply all your need according to his riches by Christ Jesus. As Paul says here in Philippians chapter 4, verse 19. Now, that's the first part just now, is putting God first in his life. Now, we look into what we call it, the God's command over here is that the Lord directed Elijah just now to Zarephath, promising that a widow would provide for him something to eat over there. Yeah, that is what we call it. The Lord God has promised to Elijah. Yeah, promised to Elijah. And when the Lord directed Elijah to that place, promising that the widow there would provide for him. And then Elijah's request was that he asked her water and bread, despite her situation. The poor lady obeyed. Now, we look into the miracles of provision here. God ensured that her jar of flour and a jug of oil never ran out until the drought ended. The outcome of trusting here is that the widow experienced God's faithfulness. Remember, God's faithfulness firsthand herself, and her obedience become a testimony of trust in God's word. This is very important. Yeah, let me repeat again. This widow of the poor widow of Zarephath experienced God's faithfulness firsthand, and her obedience become a testimony of trust in God's word. In God's word. Now, the second part, being a good steward of the Lord, and all of us recognized it, is to return our tithes and our offerings to the Lord, our God. Now, here in the scripture is very clearly mentioned to each one of us that, will a man rob God? Yet you have robbed me, because you say, in what way have we robbed you in tithes and offerings? Now, here also in the book of Deuteronomy chapter 8 verse 18, remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth. Remember, it is our Lord, our God, that gives us power to get wealth. Well, some of us might be thinking, if I work hard enough, I have my own talents, I have my education, I am skillful enough to do all the work in which I can get my wealth.
Yes, no doubt about it. But remember, the Lord God gives power for us to get all this. In order to get wealthy, to have all the things we need, God give us the strength, the power. Without the strength, healthy body, healthy mind, we would not be able to work. And when we are not well, we will not be able to gain the wealth that we want in life. Now, again, here the scripture tells us to bring all the tithes into the storehouse, that there would be food in my house, and try me. So it is important for us to recognize that. Not only just the tithes, but the offerings. The offerings. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. So that is the importance of the tithes and offering. As we all know, the tithe is to be used for the Lord's cause with a specific what the Lord has mentioned, that amount. I mean, that tithe that has been given will be used for a special work for God, for His mission. At the same time, it talks about the importance of what the offering is all about. Yeah, oftentimes people just give this offering because of how they feel, their feelings, based on their feelings. They feel like to give, they give. The amount is not consistent. Sometimes they give small amount, sometimes they just enough, or maybe they give more. So, but in the study of what COP, the combined offering plan, we talk about regular and systematic giving. Is something to be given regularly and systematically. When we talk about systematic, there is a system we should follow, that we should consistently have agreed upon certain amount, the percentage to be given for the Lord our God. That is to give it back regularly and systematically. No more by feeling of how I feel. When I feel good about it, I give. When I don't really feel that good, you give a little. So this is how it is. Number two, and number three, be industrious, but don't overwork in our how to get wealth according to what the Lord has mentioned to each one of us. That is a time for us to rest. The Lord has given us the Sabbath to keep. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord our God. Remember, of course, people think that we can be rich or we have all the money if we don't work. No. Here Paul has to tell us that if anyone will not work, neither shall he eat. Meaning that we have to work. We have to work. Then we have something to eat. Now, again, here in Paul has this to tell us in Galatians chapter 6, verse 7, do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sow, that he will also reap. Yes, Saturday is a day where we all rest, not working, rested on the Sabbath, because God has made it. Number 4, avoid extravagance, to have wealth, being successful, to have money. Remember, you must avoid extravagance as good stewards. Not just wanting your wants in life and everything you want to have it, without looking into the amount of what we get, meaning that we spend beyond our means.
avoid extravagance of all things. Here in the book of James chapter 4 verse 3 that says, when you ask, you do not receive because your motives are bad. You ask for things to use for your own pleasures. See, the motives of what we have. If it is bad, sure, we will ask for things for our own pleasure. Number 5, in order that we could have this wealth that the Lord has promised to each one of us, we give. Be charitable. Be charitable. Proverbs chapter 11 verse 24, there is one who scatters yet increases more, and there is one who withholds, but it leads to poverty. Meaning that we share, we give, not to help people too. Those who withhold, who refuse, but leads to poverty. Another text found in verse 25, the generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Now, here we could see that for the love of money, sometimes when we have enough, when we have more money and we are wealthy, for the love of money, we have to be very careful, is a source of all kinds of evil. 2, some have been so eager to have it that they wandered away from faith. That we need to be careful of. They broke their hearts with many sorrows. The danger of being healthy also here found, the scripture mentioned it to us clearly, it is an easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. The kingdom of God. So, here, do not store up riches for yourself here on earth, where moth and rust destroy and robbers break in and steal. Another text, scripture found in Matthew 6 verse 20 to verse 21, instead store up riches for yourself in heaven, for your heart will always be where your riches are. So, here, the 5 secrets of financial blessing for each one of us as good stewards. We might not be rich with so much money that we have, but a financial blessing we receive from God. A financial blessing. Remember, that blessing is putting all these very important things in life. To put God first, to return, to give tithes and our offerings. Be industrious, but do not overwork me. Of course, avoid extravagance. Number 5, be charitable. This is the 5 secrets of financial blessing as good stewards we have. Now, in the story of the poor widow of Zarephath, that tells us, that represents the marginalized and powerless lady, yet through her obedience and faith, she became a recipient of God's miraculous provision. That is the secret. Her story illustrates that God's care extends beyond our situation, and that even in scarcity of life, trust in Him brings abundance. That is, we could see on how the Lord is blessing that poor Zarephath woman. Abundance of blessings she received
So at the same time, for each one of us, the secrets of financial blessings is to put God first and to give. You know, God requires it. And of course, you know, being steward, we rest, do not overwork on the Sabbath day. Avoid extravagance in our spending and give to people who need us. Remember, the greatest treasure, the Lord says here in the book of Matthew chapter 13, verse 44. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. A man is so happy that he goes and sells everything he has and then goes back and buys that field. What is more important to us, the greatest treasure? If we found a secret of that, what would we do about it? Here, we sell everything we have and then go back and buy that treasures the Lord has provided to each of us. So Jesus Christ is the one treasure you cannot afford to live without. It is only in the Lord Jesus Christ. The one treasure you and I cannot afford to live without. So may the Lord bless each and every one of us here this morning. This a message of how the obedience we have in the Lord our God, simple but yet very profound in how we can achieve financial success in our life as good stewards of the Lord our God. May God bless each. Amen. Amen. Pag-open mo sa inyong window, mag-picture ta. Saya Hita, kanunay, naghimamatay mo. Sige, ingon, experience with us. Agkanunay ang atong panagway, bisan may kabuol usahay. Tamis kapahiyong ang among nakita, uwi ang paglaom sa matang usahay. Di baliw ng kalayo, basta magkita lang. Panagway malipayon sa kaisuunan. Kanindot malano mo magkahiusan na. Muhing paglaom sa langit, magpuyong kita. Walay kautangan sa among kalipay, kay kita nagkahimamatay. Iwakita ang tanan
malipayon sa kaigsuunan. Kanindot palandong mo magkahiusanan. Buhing paglaong sa langit, magkuyog kita. Di baliho ng kalayo, basta magkita lang. Bagang ko'y malipayon sa kaigsuunan. Kanindot palandong mo magkahiusanan. Buhing paglaong sa langit, magkuyog kita. Kanindot palandong mo magkahiusanan. Buhing paglaong sa langit, magkuyog kita. Buhing paglaong sa langit, magkita kita. Pedrito, Magampo ta mga igsoon. Daghang salamat Ginoo ni manindot nga example sa usa ka babae nga balo. Salamat Ginoo sa kaalam nga imo na usab nga gi-inculcate sa among mga utok, sa among mga kasing-kasing nga amo kining mahinumduman kanunay ang imong pagkamaayo kanamo nga salig lamang kanimo. Saylo kami sa among mga sala nga tanan. Tabangi kami sa among mga inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Kaluy ang matag usa kanamo Ginoo. Hinaos paunta ang tanan nga nagasalig kanimo dili gayon makulangan sa bisan unsa nga mga panginahanglan. Kaluy kami tabangi ang matag usa sa among mga pagtuo nga dili matarog bisan sa unsa pa nga mga ang pagsulay sa kinabuhi. Ngaliw po kami Ginoo ang imong kaluoy, gugma ug pagpasaylo. Maula may among gihuptan sa tanang panahon. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kining tanan among gisalig ug ilauman nga madawat. Amen. Amen. Okay, tagay na ito panahon si Elder Pedrito. Amen. Amen. Thank you sa prayers, sis. Brad Pedrito, ikaw atong wisdom and diretso na lang sa countdown. Okay, praise the Lord. Gihapon. Review raman mo na nga ang reflection ani ng the danger of being wealthy. Pero din akong atong duman nga inya din nga kining marginalized a poor widow without a husband. Ang inya niya the widow's experience God's faithfulness in her obedience became a testimony of trust. Pagsalig ra gyud sa Ginoo mo na yung ato nga mission na gyud mo na nga gitagaan ta og sa insight nga ang secret sa panalangin, how to become wealthy, mo ning put God first, give tithes and offerings, be industrious but do not overwork. Kay usahay mga Ethiopians good sobra pong trabaho, di na ta usahay makasimba, kapoy.
magsabado tungod kay nakatutok na permis trabaho na nga kugihan pero ayaw po kuan nga magubang imong lawas nga magsabado magsimba ka nagduka-duka ka na simbahan nya ang ikupat avoid extravagance gastador ba mo nang musulod tagmol mo si Opians wala ato malista bisag unsa ng expenses without planning is also a sin against God extravagance so nya be charitable kinig pangga manghihatagon. So ang punto ani ato ra gyud tumanon kay when God speaks ato paborito nga sayings. He means what he says ug siya magpahimangno usa na ka pahinumdum sa ato nga kinahanglan daw ta maminaw ug magamping. It becomes those notice to take heed no. So mo na nga ang ato pirmi nga theory inviting people sa atong stewardship. The stewardship means this department exists in response to ang atong bagong mission statement, inviting people to trust God as owner and provider. O it calls people to trust God as owner and provider and invite them to partner in His final mission through active witnessing. So gidugang din ang pagsaksi sa mga iblita mga kasiupyan. And service and regular and systematic giving. So naatama ito kay Pastor Amir kining charitable sa pangkamangitagon. Sa muna nga ato priming slogan, COP for Christ, 10% or more, we will go. Unya, mo na makaingon ta pirmi nga experience with us. Kita mo countdown. Largo na, Brad. 5, 4, 3, 2, 1. Experience with us. 10% or more. 10 or more. For Christ. We will go. Experience with us. Thank you, morning. everyone. Tama po. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan. Kitawag kita sa pagpahayag, si Jesus lang ang